Sa isang tahimik na baryo sa probinsya kung saan ang mga puno ay tila nagkukwento ng mga lihim ng nakaraan, naroon ang lumang bahay ng pamilya ni Miguel. Isang araw, habang naglilinis siya ng lumang kwarto sa itaas ng kanilang bahay, natuklasan niya ang isang baul na matagal nang nakatago sa likod ng mga lumang gamit at mga sapin. Ang alikabok ay tila bumabalot sa bawat bahagi nito. Ngunit sa kabila ng kalumaan, may kakaibang kapangyarihan itong hatid sa kanya. Ako si Miguel at sa mga oras na iyon, hindi ko lubos na maipaliwanag ang biglang kaba sa aking dibdib ng aking buksan ng baul. Sa loob nito, natuklasan ko ang isang kumpol ng mga liham na tila isinusulat ng isang taong puno ng damdamin. Ang bawat piraso ng papel ay may mga salitang pumapawi sa aking pagod. Mga salitang tila nagpapahiwatig ng pagmamahal na nakatago sa likod ng mga letra. Isang liham ang agad na pumukaw sa aking atensyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa pagdampi ng aking mga daliri sa papel, naramdaman ko ang koneksyon na hindi ko pa nararanasan. Binuksan ko ito at ang mga salitang nakasulat ay tila mga bulong ng pag-ibig mula sa nakaraan. Mahal kong Clara, sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng aming bahay, ikaw ang aking naaalala. Ang iyong ngiti na tila baliwanag sa madilim kong mundo. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kitang hinahangaan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo nang hindi naguguluhan ang iyong puso. Ngunit sa liham na ito, hinahangad ko na sana'y maramdaman mo rin ang init ng aking pagmamahal. Habang binabasa ko ang mga salitang iyon, ang mga alaala ng aming pagkikita ni Clara ay nagsimulang bumalik sa akin. Isang simpleng araw sa palengke kung saan ang kanyang mga mata ay tila nagdadala ng kalmado sa magulong paligid. Sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman ko ang kakaiba, isang pag-asa na tumutulay sa pagitan ng aming mga puso. Ngunit palaging mayroong isang pader na humahadlang sa amin, isang bagay na hindi ko lubos na maunawaan. Dahil sa pagkatuklas ko sa liham na iyon, sinimulan kong hanapin ang mga sagot. Sino ang talagang sumulat ng mga liham? Bakit tila ako ang may kaugnayan dito? Lumipas ang mga araw na puno ng pag-iisip at pag-aalala. Hindi ko maialis sa isip ang mga posibilidad na maaaring magbago sa aking buhay. Ang susunod na liham na aking binuksan ay tila isang pagdaramdam sa nakaraan, isang piraso ng kasaysayan na puno ng kirot at saya. Naroon ang mga salitang naglalarawan sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ngunit hindi kailanman naglaho. Clara, sa bawat gabi, ikaw ang laman ng aking mga panaginip. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Sa bawat pagdaan ng oras, tila lalong tumitindi ang pagnanasa kong makasama ka. Ngunit alam kong may mga bagay na humahadlang sa atin. Ang mga pangarap na hindi ko maabot, ang mga pangako na hindi ko matutupad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ikaw pa rin ang aking mundo. Habang bumabasa, nararamdaman ko ang sakit at saya ng mga nakaraan. Ang mga liham na ito ay hindi lamang mga piraso ng papel, kundi mga bahagi ng pusong nagmahal at nasaktan. Ngunit ang tanong ay, ano ang kaugnayan nito sa amin ni Clara? At bakit tila ako ang nakatakdang makahanap ng mga liham na ito? Isang gabi, sa gitna ng aking pag-iisip, nakatanggap ako ng tawag mula kay Clara. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila may nais sabihin ngunit hindi maipahayag. Sa kanyang boses, naramdaman ko ang takot at pag-asa, ang pagkagulo ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Miguel, may kailangan kang malaman tungkol sa atin at sa mga liham. Bago ko pa man siya makausap, narinig ko ang isang pagputol ng linya. Ang pag-aalala ay bumalot sa akin at isang tanong ang bumuo sa aking isipan. Ano ang lihim na itinatago namin ni Clara? Hindi ko maipaliwanag ang bigat sa aking dibdib
Nang muling bumalik ang mga alaala sa silid na iyon. Ang baul ay nasa harapan ko, tahimik ngunit tila may buhay. Ang kahoy nitong pinto ay may mga gasgas na parang mga peklat ng panahon at ang padlock nito'y kinakalawang na. Nang hawakan ko ang baul, naramdaman ko ang lamig na tila dumadaloy sa aking mga daliri. Parang sinasabi nitong huwag kong galawin ang nakatagong lihim. Ngunit sa kabila ng pangamba, hindi ko naiwasang buksan ito. Ang mga sulat ay naroon pa rin, mahigit 20 piraso, maayos na nakatali ng pulang laso. Ang bawat piraso ng papel ay may halimuyak na tila nagmula sa nakaraan, isang halimuyak ng rosas na matagal nang nalanta. Hinawakan ko ang unang sulat, ang tinta nitong medyo kumupas na, ngunit ang mga salita'y nananatiling buo. Binasa ko ito ng dahan-dahan at naramdaman kong bumalik sa akin ang init ng kanyang mga salita, ang kanyang boses na tila bumubulong sa aking tainga. Mahal, ang bawat araw na lumilipas na hindi kita nakikita ay parang 1,000 taon ng pagdurusa. Ngunit sa tuwing naiisip kita, napupuno ang puso ko ng pag-asa. Mahal kita at hindi ko maipaliwanag kung paanong ang simpleng pagngiti mo ay nagiging liwanag sa madilim kong mundo. Hindi ko napigilang mapaluha. Ang sulat na ito ay isinulat sa akin ni Clara, ang babaeng minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi ko kailanman nasagot ang kanyang mga liham. Hindi ko kailanman nagawa ang mahalaga para sa kanya. Hindi ko kailanman nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinaglaban noon. Siguro'y takot akong masaktan, takot na tanggapin na ang aming pagmamahalan ay hindi tanggap ng mundo. Si Clara ay anak ng pinakamayamang pamilya sa bayan, samantalang ako'y isang simpleng manggagawa lamang. Ang agwat sa pagitan namin ay tila isang bangin na imposibleng tawirin. Ngunit ngayon, habang binabasa ko ang bawat liham, naisip ko kung gaano karaming pagkakataong nasayang. Sa bawat sulat na binabasa ko, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Ang mga lihim na pagkikita namin sa tabing ilog, ang mga mahahabang paglalakad sa ilalim ng mga bituin, at ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Pangakong hindi ko nagawang tuparin. Hawak ko na ang huling sulat, ang pinakahuling liham na isinulat ni Clara para sa akin. Habang binabasa ko ito, hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang kanyang iniwan. Mahal, alam kong mahirap para sa atin ang lahat ng ito. Alam kong ang ating pagmamahalan ay tila isang laban na hindi natin kayang ipanalo. Ngunit hindi ako susuko. Mahal kita at iyon ang mahalaga. Ngunit kung dumating ang araw na hindi mo na kayang ipaglaban ang ating pagmamahalan, tatanggapin ko. Ngunit tandaan mo, mahal, sa bawat liham na isinulat ko rin ang puso ko. Kung dumating ang araw na magbukas ka ng baul na ito, sana ay makita mo ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko para sa iyo. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak. Ang huling sulat na ito ay tila isang paalam, isang huling sigaw ng kanyang pagmamahal. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang hindi ko man lang naiparating sa kanya ang nararamdaman ko. Habang nakaluhod ako sa harapan ng baul, naramdaman kong tumulo ang luha ko sa kahoy na takip nito. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang tunog ng pinto sa likod ko. Napalingon ako at sa aking pagkagulat, tumambad sa akin ang isang anino, isang babae. Clara, bulong ko, halos hindi makapaniwala sa nakikita ko. Ang babae ay nakatayo sa madilim na sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay tila pamilyar ngunit may mga bakas ng pagbabago. Mas payat at mas maputla kaysa sa huling beses naming nagkita. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng lungkot na tila bumabalot sa buong kanyang katauhan. Nahanap mo na rin ang baul, wika niya, ang kanyang boses ay parang musika, ngunit puno ng pighati. Hindi ako makapagsalita. Paano? Paano siya narito? Matagal na siyang nawala sa aking buhay.
Ang huling balita ko ay iniwan niya ang bayan at hindi na muling bumalik. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga hakbang ay mabagal at tila nagdadala ng bigat ng mundo. Nang tumayo siya sa harapan ko, hinawakan niya ang huling liham na nasa kamay ko. Hindi ko alam kung bakit iniwan mo ang lahat ng ito. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng sakit, ngunit may halong galak. Pero ngayon, narito ka na. At narito na rin ako. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sandaling iyon. Ang damdamin ko ay magulo, pagkagulat, kasiyahan at takot. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, narinig kong may tumunog na bagay mula sa likod ng baul. Napalingon kami pareho at doon namin nakita ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng baul. Isang kahon na hindi ko kailanman napansin noon. Anong, ano ang nasa loob niyan? Tanong ni Clara. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang kahong iyon ay may dalang panibagong lihim. Isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Maaliwalas ang umaga nang magising ako sa kakatuwang mga pangarap na tila bumabalik sa nakaraan. Sa loob ng maraming taon, ang baul na iyon ay naging taguan ng mga lihim, ng mga liham na ang nilalaman ay puno ng mga pangakong tila nabura ng panahon. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit, sa kabila ng lahat ng nangyari, narito pa rin ako, nakaupo sa sahig ng dati kong silid, habang ang mga sinulid ng nakaraan ay patuloy na gumagapang pabalik sa aking isip. Alam mo ba kung bakit kita minahal? Ang bungad ng isa sa mga liham na isinulat ko noon para kay Isabela. Isang tanong na paulit-ulit kong sinasagot sa aking isip kahit sa mga panahong nag-aalinlangan ako sa aking nararamdaman. Hindi ko siya nakita mula nang nagpasya kaming maghiwalay, subalit ang mga alaala niya ay nanatiling buhay sa bawat sulok ng aking silid. Sa tuwing binubuksan ko ang baul, bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga panahong magkasama kami ni Isabela. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga tawa, at ang mga sandaling hawak ko ang kanyang kamay habang kami ay naglalakad sa tabi ng dalampasigan. Ang mga liham na iyon ang naging saksi sa aming pagmamahalan, mga liham na puno ng pag-asa, ng mga pangarap at ng mga pangakong tila hindi na matutupad. Ngunit isang liham ang palaging umaagaw sa aking pansin. Isang liham na nakahiwalay sa iba, may bahid ng kaunting luha sa gilid nito. Hindi ko matiyak kung kailan ko ito isinulat, ngunit alam ko na ito ang naging huling pagsubok ng aking damdamin para sa kanya. Isabela, hindi ko alam kung paano kita mawawala. Ang simula ng liham na iyon. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang bigat ng emosyon, ang sakit ng pag-iisa at ang takot na baka hindi ko siya muling makita. Sinubukan kong magpatuloy na tila ba ang pagsusulat ay ang tanging paraan upang maiwasan ang pagputol ng aming koneksyon. Sa kabila ng lungkot, may bahagi ng aking puso ang nagtataglay pa rin ng pag-asa. Isang pag-asa na baka sa hinaharap makakahanap kami ng daan pabalik sa isa't isa. Ang liham na iyon ay naging simbolo ng aking pag-asa, na kahit sa mga panahong wala na kami, ang aming pagmamahalan ay hindi mawawala. Isang pagmamahalan na nakatago sa loob ng isang baul. Dahil sa pagkukulang at pagkakamali, napilitan kaming maghiwalay. Ngunit sa likod ng bawat pagkakamali, naroon ang isang lihim na hindi ko maamin kahit sa sarili ko. Isang lihim na bumabalik sa akin tuwing nag-iisa ako sa dilim ng gabi. Minsan, nagtanong si Isabela, paano kung hindi tayo ang para sa isa't isa? Isang tanong na hindi ko masagot noon. Ngunit ngayon, sa likod ng mga liham na punong-puno ng damdamin, unti-unti kong natutunan ang sagot. Hindi ko siya minahal dahil kailangan ko siya. Minahal ko siya dahil siya ang nagbigay kahulugan sa aking mundo. Sa pagbabalik tanaw sa aming nakaraan, natutunan kong ang pagmamahalan ay hindi laging nasusukat sa mga pangakong nagawa, kundi sa mga alaala at damdaming iniwan. Kahit hindi na kami magkasama,
Ang mga liham na ito ay patuloy na magiging alaala ng aming nakaraan. Mga alaala na hindi ko maitatatwa. Kahit pa sa hinaharap ay may mga tanong na hindi ko pa rin kayang sagutin. Habang tinitingnan ko ang huling liham, may naramdaman akong kakaiba. Isang bagong sulat na hindi ko pa nakikita. May pirma ito ni Isabella at tila sinulat niya ito noong bago kami naghiwalay. Puno ito ng mga salitang hindi ko inaasahan. Alam ko na may lihim kang itinatago, ang bungad ng kanyang liham. Ngunit nais kong malaman mo na kahit ano pa man ang iyong itinatago, mahal kita. Mahal kita kahit hindi mo pa nasasabi sa akin ang lahat. Mahal kita kahit ang puso mo ay nakatago sa likod ng takot. Sa huling bahagi ng liham, nakatala ang isang hindi inaasahang mensahe. Kung nais mo akong makita, alam mo kung saan ako naroon. Ngunit oras na upang aminin ang iyong lihim. Napatigil ako, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Isa bang paanyaya? Isa bang huli naming pagkikita? Ang lihim na matagal ko nang itinago ay patuloy na bumabalik sa akin. At ngayon, oras na upang harapin ito. Habang hawak ko ang liham, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na tila ba ako'y binabalot ng kaba. Oras na upang malaman ang katotohanan at oras na upang malaman kung ang aming pagmamahalan ay may puwang pa sa hinaharap. Mula sa kalayuan, tanaw ko ang lumang bahay na kinalakhan ng aking lola. Ang mga dingding na yari sa kahoy ay tila ba nagkukwento ng mga nakalipas na taon, mga alaala ng kasayahan at kalungkutan na noon ay nakatago sa bawat sulok nito. Ang hangin ay may dalang malamig na simoy ng nostalgia habang unti-unti kong tinahak ang makipot na daan patungo sa pinto. Sa loob ng bahay, bumungad sa akin ang isang makalumang baul na nasa tabi ng lumang aparador. Ito ang baul na madalas ikwento sa akin ng aking lola noong bata pa ako. Maraming kwento ang naiguhit mula sa baul na iyon, ngunit ang pinakamahalaga ay ang kwento ng pag-iibigan ni Maria at Andres, ang aking mga lolo't lola. Ang kanilang lihim na pagmamahalan ay tila isang nobela na isinulat ng tadhana, puno ng pag-asa at mga pagsubok. Nagsimula akong maghalungkat sa loob ng baul. Isa-isang lumabas ang mga lumang sulat, mga piraso ng papel na puno ng pagmamahalan at kasaysayan. Sa bawat paghawak ko sa mga liham, ramdam ko ang init ng damdamin na nasa pagitan ng mga salita. Ang bawat liham ay isang patunay ng kanilang pagmamahalan na itinago sa loob ng maraming taon at maging hanggang sa huli ay nanatili itong lihim sa karamihan. Nakita ko ang isang liham na hindi ko pa nabasa noon. Ito ay may kakaibang forma, tila ba sinadyang itago sa pinakailalim ng baul. Sa aking pagdampot nito, biglang bumalik sa akin ang mga alaala ng kwento ni Lola. Ang liham na ito ang huling ipinadala ni Andres kay Maria bago siya nawala sa digmaan. Bago ko pa man mabasa ang nilalaman nito, narinig ko ang pagkatok sa pinto. Sa una ay nagdalawang isip ako kung bubuksan ko ang pinto. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay nag-udyok sa akin na alamin kung sino ang nasa likod nito. Sa aking paglapit, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki, may hawak na lumang larawan. "Ikaw ba si Miguel?" tanong ng lalaki, habang ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng pananabik at lungkot. "Opo, ako nga po," sagot ko, bagamat nagtataka sa kanyang presensya. "Sino po sila?" "Si Andres," sagot ng matanda, sabay abot sa akin ng larawan. "Ako ang lolo mo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong iyon." Ang lalaking matagal nang nawala, na akala namin ay kinuha na ng digmaan, ngayon ay nasa harapan ko. Ang kanyang presensya ay tila ba nagbigay liwanag sa lahat ng misteryo ng nakaraan. "Sa lahat ng ito," patuloy ni Andres, "nais kong malaman mo ang tunay na kwento ng aming pag-iibigan ni Maria at kung bakit ako nawala." Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lalim ng pagsisisi at pagnanasa na maibalik ang mga nasayang na taon.
Ang kanyang kwento ay puno ng lihim na hindi ko inaasahan. Mga lihim na nag-ugat sa mga pagsubok ng digmaan at mga desisyon na ginawa para sa ikabubuti ng lahat. Ang liham na hawak mo, wika ni Andres, ay ang huling liham na isinulat ko para sa iyong lola. May mga bagay na nais kong ipaliwanag sa kanya, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Habang binabasa ko ang liham, unti-unti kong naintindihan ang mga sakripisyo na ginawa ng aking lolo para sa kanyang pamilya. Ang kanyang pag-alis ay hindi dahil sa digmaan lamang, kundi dahil sa isang mas malalim na dahilan na kanyang kailangang harapin. Ngunit Miguel, sabi ni Andres, may isang bagay na hindi mo pa alam. Sa harap ng kanyang mga salita, ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumalim. Ang kanyang mga mata ay tila ba may nais ipahiwatig. Isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga liham. May anak kami ni Maria bago pa man ako umalis. Wika ni Andres habang ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa emosyon. At siya ay ikaw. Tumigil ang mundo sa aking paligid. Ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa aking pagkatao ay tila ba nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang twist na ito ay hindi ko inaasahan, isang nakatagong katotohanan na nagbigay liwanag sa lahat ng misteryo ng aming pamilya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagnanasa na maibalik ang mga nasayang na taon. Ang kanyang kwento ay puno ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagmamahalan ay laging mananaig. Habang nakatingin sa kanya, naramdaman ko ang init ng pagmamahal na matagal nang nawala sa aming pamilya. Ang liham na itinago sa loob ng baul ay hindi lamang kwento ng pag-ibig ni na Maria at Andres, kundi pati na rin kwento ng isang ama na nagbalik para sa kanyang anak. Sa gitna ng lahat ng ito, ang aking puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang lihim na pagmamahalan na itinago sa loob ng baul ay hindi lamang kwento ng nakaraan, kundi simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Ano ang mangyayari ngayon sa aming pamilya, sa aming bagong simula? Sa wakas, narating ko ang lumang bahay ng aking lola kung saan nakatago ang baul na naglalaman ng lihim na bumabagabag sa akin. Nakaupo ako ngayon sa sahig ng kanyang silid, ang mga sinag ng araw mula sa bintana ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa aking harapan ay ang baul na tila luma at makaluma, ngunit animoy puno ng mga kwentong nais ng kumawala. Hinaplos ko ang kahoy na takip nito, dama ang mga ukit sa ibabaw na tila nagsasalaysay ng mga lumipas na panahon. Kasabay ng paghinga ng malalim, unti-unting bumukas ang baul at tumambad sa akin ang mga lumang gamit, mga damit na kinain na ng panahon at mga larawan ng mga taong matagal nang namaalam. Ngunit higit sa lahat, naroon ang mga liham na pinaniniwalaan kong naglalaman ng mga saloobin ni Lolo para kay Lola. At marahil higit pa, kinuha ko ang isang bungkos ng mga liham na nakatali sa lumang laso. Ang unang liham na binasa ko ay puno ng tamis, mga pangako ng pagmamahalan at pagkabighani. Habang binabasa ko ang mga sumunod, nakita ko kung paano umusbong ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga pagsubok na dumaan. Ngunit sa isang liham, hindi ko inaasahan ang aking matutuklasan. Minamahal kong Maria, nagsimula ang liham. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang aking nadarama para sa iyo. Hindi ko man nasasabi ito ng harapan, ngunit ang pag-ibig ko sa iyo ay tila alon na patuloy na humahampas sa dalampasigan ng aking puso. Napatigil ako sa pagbabasa. Dama ang bigat ng bawat salitang mababasa. Ngunit sa sumunod na talata, isang hindi inaasahang revelasyon ang dumating. Subalit may lihim akong hindi ko na kayang itago. Ang aking puso ay nahahati sa pagitan ng pagmamahal ko sa iyo at sa isa pang damdamin na hindi ko inasahan.
isang pagmamahal na itinago ko sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa silid. Sino kaya ang tinutukoy ng liham na ito? Sino ang isa pang pag-ibig na hindi nabanggit kailanman sa mga kwento ni Lola? Hindi ko mapigilan ang mga katanungan sa aking isipan. Ang damdamin ng pagtataksil at pagtataka ay sabay na naglalaro sa aking puso. Paano kung ang pag-ibig na ito ay may kaugnayan sa akin? Paano kung ang lihim na ito ay may direktang epekto sa aking buhay? Muli akong bumalik sa pagbabasa, nangangapa sa mga susunod na pahayag ni Lolo. Natatakot akong mawala ka kapag nalaman mo ang totoo, patuloy ng liham. Ngunit ang aking konsensya ay hindi na mapalagay. Ang pag-ibig ko sa iyo ay totoo, ngunit hindi ko rin maikakaila ang nararamdaman ko para kay Clara. Clara? Sino si Clara? Isang pangalan na hindi ko pa naririnig mula sa aking lola. Sa bawat pagbabasa ko ng liham, tila lalong bumibigat ang aking dibdib. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpatuloy ang pagbabasa o ibalik na lamang ang mga liham sa baul. Ngunit ang aking pagkamausisa ay nanaig. Gusto kong malaman ang buong katotohanan. Gusto kong maintindihan ang nararamdaman ni Lolo at ang dahilan ng kanyang mga lihim. At higit sa lahat, nais kong malaman kung paano ito makakaapekto sa akin at sa aking kasalukuyang sitwasyon. Habang sinusuyod ko ang mga nalalabing liham, napagtanto ko na hindi lamang ito kwento ng pag-ibig, kundi kwento rin ng mga desisyong puno ng pagtatalo, ng mga pangarap na hindi naabot at ng mga pangakong binitiwan at binali. Sa bawat liham, unti-unting nabubuo ang isang larawan ng isang lalaking nagmahal ng lubos, ngunit nahati ang damdamin. Sa huling liham na hawak ko ngayon, may nakaipit na lumang litrato. Isang larawan ni Lolo kasama ang isang babaeng may malambing na ngiti na hindi ko kilala. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya, ngunit may bakas ng kalungkutan. Alam kong siya si Clara. Isang linggong lumipas mula nang matuklasan ko ang mga liham. Hindi ko pa rin masabi kay Lola ang aking nalaman. Natatakot akong masaktan siya, ngunit kailangan ko nang malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung paano ito makakaapekto sa aking sariling pag-ibig, sa aking sariling kwento. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Lola sa kanyang balkonahe, naglakas loob ako. Lola, natagpuan ko po ang mga liham ni Lolo sa loob ng baul. Sabi ko, nanginginig ang boses. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata, ngunit ngumiti siya pagkatapos. Alam ko, sagot niya nang may malamlam na ngiti. Matagal ko nang hinihintay na matuklasan mo ang mga iyon. Napatigil ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, may inilabas siyang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang bahagi ng kwento na hindi mo pa nababasa. Sabi niya sabay abot sa akin ng papel. Ang liham na ito ay para sa iyo. Nang buksan ko ito, ang unang linya ay nag-iwan sa akin ng matinding pagtataka. Mahal kong apo, panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Sa pagbuklat ko ng mga lumang pahina ng liham, nadarama ko ang bawat tibok ng puso na tila naglalakbay sa nakaraan. Ang mga sulat na ito ay hindi lamang mga piraso ng papel. Sila ay mga alaala at damdaming itinago sa loob ng baul na matagal nang hindi nagalaw. Ang bawat salita ay nagkukwento ng isang pag-iibigan na umusbong sa kabila ng mga balakid at panahon. Ako si Miguel at sa bawat liham na aking nababasa, parang nararamdaman ko ang init ng pagmamahal ni Elena. Nakita ko kung paano niya naipahayag ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng tinta at papel. Sa kabila ng mga taon, naroon pa rin ang kanyang pag-ibig, hindi kumukupas, hindi nagbabago. Isang araw, habang binabasa ko ang liham na may petsang Disyembre 24, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang mensahe niya ay puno ng pag-asa, ngunit may halong pangamba. Miguel, sulat niya,
Hindi ko alam kung kailan natin muling masisilayan ang isa't isa. Ang tanging hawak ko ay ang mga salitang ito at ang pag-asa na balang araw, ang ating mga landas ay muling magtatagpo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit may kutob akong may mali. Sa mga naunang liham, palaging masigla at puno ng pagmamahal si Elena sa kanyang mga salita. Ngunit ang liham na ito ay tila may pinapahiwatig na hindi ko mawari. Habang binabalikan ko ang mga nakaraang liham, napansin ko ang isang pamilyar na pattern. Ang bawat liham ay may mga salitang binigyang diin ni Elena na tila hinuhulaan ang isang senaryo na dapat kong maintindihan. Sa unay, inisip kong ito'y mga simpleng biro lamang, ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nauunawaan na may mas malalim na mensahe. Isang gabi, habang nagbubulay-bulay ako sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan, naisip kong bumalik sa bahay ng aking mga magulang kung saan ko unang natagpuan ang baul. Siguro'y may mga bagay na hindi ko pa natutuklasan. Pagdating ko sa lumang bahay, agad kong hinanap ang kwarto kung saan ko nakita ang baul. Sa pagpasok ko, tila bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng kabataan. Ang mga tawanan, iyakan at mga panahong puno ng mga pangarap. Sa ilalim ng kama, naroon pa rin ang baul, tila naghihintay sa akin. Habang binubuklat ko ang mga lumang gamit, nakakita ako ng isang maliit na kahon na binalot ng alikabok. Sa loob nito ay may larawan ni Elena na kinuha noong isang masayang picnic sa tabing dagat. Kasama ng larawan ay isang maliit na envelope na nakaselyo. Sa likod nito ay may nakasulat na, "Para kay Miguel kung oras na." Binuksan ko ang envelope na may halong kaba at pananabik. Ang liham ay hindi na tulad ng dati niyang sulat. Iba ang tono nito, tila napaka-formal. "Miguel," simula niya, "kung binabasa mo na ito, alam kong may mga bagay na kailangan mong malaman. Noon pa man ay alam kong may lihim akong hindi ko nagawang ipagtapat sa iyo. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi nagbago, ngunit may bahagi ng aking nakaraan na kailangan kong pagbayaran." Sa mga sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig sabihin ni Elena? Ano ang lihim na kanyang tinatago? Sa gitna ng kalituhan, naramdaman kong may buhos ng malamig na hangin na nagmumula sa bintana. Tumayo ako at sinara ito, ngunit sa pagsara ko, may nakita akong nakasulat sa salamin. Sa manipis na ulap na iniwan ng hamog, nakita ko ang mga salitang, "Hanapin mo ako sa lihim na hardin." Ang mensahe ay tila mula kay Elena. Paano ito nangyari? Ang mga tanong ay nag-uumapaw sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang bagong paglalakbay na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang lihim na hardin, isang lugar na tila nasa likod ng bawat liham na isinulat ni Elena. Hindi ko alam kung ano ang matutuklasan ko, ngunit handa akong harapin ang anumang mangyari. Sa paglabas ko ng bahay, dala ang mga huling liham ni Elena. Alam kong ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Isang paglalakbay patungo sa hindi ko tiyak na kinabukasan, ngunit puno ng pag-asa na sa dulo, matutuklasan ko ang lihim na iniwan ni Elena para sa akin. Madilim na ang kalangitan nang ako'y makarating sa lumang bahay ng aking lola sa probinsya. Ilang beses ko nang naisipang bumalik dito, ngunit tila ba may pumipigil sa akin. Marahil, takot akong muling magbalik tanaw sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit ngayon, narito ako, dala ang isang misyon, ang muling buksan ang baul na matagal nang nakatago sa ilalim ng lumang hagdan. Mabigat ang hakbang ko habang papalapit sa pintuan. Ang bawat tunog ng kahoy sa aking mga paa ay tila nagbubunga ng mga alaala ng aming kabataan. Si Ella, ang babaeng mahal ko mula pagkabata, ay laging nandito kasama ko. Madalas kaming nagtatago sa ilalim ng hagdan, naglalaro,
at nagkukwentuhan ng mga pangarap. Ngunit higit sa lahat, doon din namin itinago ang mga liham ng aming dalisay na pagmamahalan. Nang mabuksan ko ang pinto, isang agos ng malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng lumang kahoy na tila hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Mabilis kong sinindihan ang mga ilaw at tumungo sa hagdan. Umupo ako sa unang baitang at pagmamasdan ang paligid bago ko binuksan ang maliit na pinto sa gilid nito. Naroon pa rin ang baul na tatakpan ng makapal na alikabok. Kinuha ko ang baul at dinala sa liwanag. Ang mga inukit na bulaklak sa kahoy ay bahagyang kupas na, ngunit makikita pa rin ang ganda nito. Huminga ako ng malalim bago ko ito binuksan. Ang mga liham ay naroon pa rin, nasa maayos na pagkakasalansan. Isa-isa kong binuklat ang mga ito at ang bawat pagbasa ko'y tila bumabalik ang init ng pagmamahalan namin ni Ella. Sa aking pinakamamahal, nagsimula akong basahin ang isang liham at ang boses ni Ella ang naririnig ko sa bawat salita. Ang kanyang mga liham ay puno ng saya, pag-asa at mga pangarap na magkasama naming binuo. Ngunit may isang liham na hindi ko pa nababasa. Isang liham na natagpuan ko sa ilalim ng mga nauna, nakabalot sa pulang laso. Habang binubuksan ko ang liham, biglang bumigat ang aking dibdib. Mahal kong Daniel, simula nito. Kung binabasa mo ito, marahil ay hindi na ako ang dating Ella na kilala mo. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking luha. Alam kong natatakot kang malaman ito, ngunit mayroong lihim na hindi ko na kayang itago. Habang binabasa ko ang bawat linya, unti-unting bumubukas ang katotohanan. Si Ella ay umalis hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil sa isang sakit na unti-unting kumakain sa kanyang katawan. Ayokong makita mo akong nahihirapan, Daniel. Pagtatapos niya. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi magbabago kahit sa kabilang buhay. Hindi ko matanggap ang aking nabasa. Pakiramdam ko'y pinagsakluban ako ng langit at lupa. Paanong hindi ko ito nalaman noon? Paanong hindi niya ito nasabi sa akin? Napakarami kong tanong na hindi ko na kailanman masasagot. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Ang pagmamahal ni Ella ay hindi naglaho. Sa kabila ng kanyang sakit, pinili niyang itago ito upang hindi ako masaktan. Ngayon, higit kailanman, nauunawaan ko na sa kanyang pagkawala, nais niyang ipakita na ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. Habang nakayuko ako't lumuluha, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likuran. Bumangon ako at lumingon. Sa dilim ng sulok ng silid, may isang anino akong naaninag. Sino ka? Tanong ko habang nanginginig ang aking tinig. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Daniel, matagal kitang hinintay. Sa paglabas ng anino mula sa dilim, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Si Ella, tila buhay at buo, nakatayo sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay kasing ningning ng mga bituin at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng dati. Ngunit paano ito posible? Ang aking puso ay muling umasa. Ngunit sa kabila ng galak na nararamdaman ko, alam kong may misteryong bumabalot sa kanyang pagbabalik. At sa gabing ito, sa lumang bahay na ito, isang bagong kabanata ang magsisimula. Isang kwento na puno ng pag-asa at mga lihim na kailangan pang tuklasin. Hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas mula nang simulang buksan ko ang mga lumang liham na natagpuan ko sa loob ng baul na nakatago sa ilalim ng lumang aparador sa aming lumang bahay. Sa bawat pagbasa ng mga ito, para bang nararamdaman ko ang tibok ng puso ng mga taong nagmahalan noon. Isang liham ang nangingibabaw sa aking alaala. Ang liham na isinulat ni Andres para kay Maria. O baka ako na rin mismo si Andres na nagbabasa nito. Minamahal kong Maria, simulang sulat ni Andres. Hindi ko alam kung paano kita ipahahayag sa pamamagitan ng mga salitang ito.
Ngunit ang bawat letra, bawat salita ay nag-uumapaw sa damdamin kong hindi ko maikubli. Sa kabila ng lahat ng balakid, ikaw ang tanging liwanag sa aking madilim na mundo. Ang iyong mga ngiti ang tanging nag-uudyok sa akin na ipagpatuloy ang laban ng buhay. Habang binabasa ko ang liham, hindi ko maiwasang maalala ang sariling karanasan ko kay Elisa. Para bang kami rin ni Elisa ang nasa liham. Ang bawat salitang binitawan ni Andres ay mga salitang nais kong sabihin sa kanya. Ngunit sa gitna ng aking pagbabalik tanaw, isang nakatuping papel ang nahulog mula sa loob ng liham. Isang liham na hindi ko pa nababasa. Nakasulat ito sa ibang estilo at tila ba nagtatago ng lihim na matagal nang nakabaon. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Bungad ng liham na may iba't ibang tinta at tila nagmamadali ang pagkakasulat. May lihim na matagal ko nang kinikimkim. Isang lihim na maaaring makasira sa lahat ng ating pinagsamahan. Ngunit bago ang lahat, nais kong malaman mo na mahal kita. Huminto ako sa pagbasa. Parang may bumara sa lalamunan ko. Sa loob ng ilang taon ng pagkakaibigan at kasintahan namin ni Elisa, hindi ko inaasahan na may itinatago pa pala siyang lihim. Ang lihim na ito ay nag-udyok sa akin na alamin ang buong katotohanan. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Ito ay tungkol sa nakaraan, isang bagay na nangyari bago pa tayo nagkakilala. Isang pagkakamali na hindi ko inasahan. Ngunit natatakot akong sabihin ito sa iyo dahil sa takot na mawala ka. Ang ulo ko'y nagsimulang pumuno ng iba't ibang kaisipan. Ano kaya ang kanyang tinutukoy? Ang bawat pangungusap ay tila ba mga hakbang patungo sa isang bangin na hindi ko alam kung kaya kong tawirin. Ngunit oras na para malaman mo ang lahat. Patawarin mo ako, Andres. Ikaw ang lahat sa akin. Ngunit ang sikreto kong ito ay isang aninong patuloy na sumusunod sa akin. Alam kong iba ang magiging tingin mo sa akin pagkatapos mong malaman ito. Ngunit handa akong tanggapin ang kapalaran. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman. Para bang may isang bagay na biglang nagbago sa pagitan namin ni Elisa. Kahit wala pa siyang sinasabing anuman sa akin. Ang aming mga alaala, mga pangarap at ang kinabukasan ay nagmistulang mga alon na unti-unting humahampa sa buhanginan, unti-unting nawawala. Ngunit bago ko ipagtapat, nais kong malaman mo na wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa iyo, pagtatapos ng liham na tila ba may bigat ng daigdig ang bawat salita. Natapos ang liham sa mga salitang iyon, walang paliwanag, walang detalye. Isa itong lihim na nag-iiwan ng mga tanong sa aking isipan. Ano ang tinutukoy ni Elisa? Ano ang kanyang lihim na pilit niyang itinatago? Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, biglang sumagi sa isip ko ang isang alaala. Isang alaala ng isang umaga na bumisita si Elisa sa akin, may hawak na maliit na kahon na hindi niya ipinasilip sa akin. Tila ba may gustong sabihin, ngunit hindi niya nagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, isa lang ang sigurado. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa amin. Sa likod ng pag-iibigan na tila isang perpektong kwento, may isang lihim na kinakailangang ilantad. Nang bumalik ako sa kasalukuyan mula sa pag-iisip, napansin kong ang orasan sa dingding ay tila umaandar ng mas mabagal. Ang bawat segundo ay tila nagpipigil ng damdamin. Tumayo ako, binuksan ang pinto, at nagdesisyong hanapin si Elisa. Kailangang matuldukan ang lahat ng ito. Kailangang malaman ang katotohanan. Ngunit sa oras na pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha na tila may daladalang balita na magbabago sa lahat. Sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa aking balat ay tila ba nagbabalik sa akin ang mga alaala ng aming nakaraan. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng baul na matagal nang nakalagay sa sulok ng aming lumang bahay
ay maglalaman ng lihim na matagal ko nang kinalimutan. Sa bawat pagbukas ko ng baul, tila isang piraso ng aking puso ang bumabalik at muling nabubuo. Noong araw na iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran at ang kalangitan ay nagliliyab sa ganda ng kulay ng dapit hapon, naglakas loob akong buksan ang baul na iyon. Sa ilalim ng mga lumang kumot at damit, isa-isang lumitaw ang mga sulat, nakabalot sa lumang tela. Sa bawat liham na aking binubuksan, bumabalik sa akin ang mga sandaling puno ng pagmamahalan at pag-asa. Sa bawat salitang binabasa ko, nararamdaman ko ang init ng kanyang boses, ang mga pangako at pangarap na sabay naming binuo. Ang mga liham na iyon ay mula sa kanya, sa babae na minsang pinag-alayan ko ng aking buong puso. Ang bawat pahina ay puno ng kanyang mga kwento, mga hinanakit at mga pangarap para sa aming dalawa. Hindi ko maiwasang mapangiti habang binabalikan ang mga sandaling iyon. Ngunit sa likod ng nangiting iyon ay naroon ang pait ng katotohanang matagal ko nang kinalimutan. Minsan habang binabasa ko ang isa sa mga liham, may isang bahagi na tumago sa akin. Mahal, darating ang araw na maaaring hindi na tayo magkasama, ngunit tandaan mo, ang pagmamahal ko ay mananatiling buhay sa bawat liham na aking isinulat. Ang mga salitang iyon ay tila isang sibat na tumama sa aking puso, nagpaalala ng mga araw na puno ng ligaya at lungkot. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang alaala ng huling araw na magkasama kami. Ang araw na iyon ay puno ng saya at pag-asa, ngunit sa likod ng mga ngiti ay naroon ang mga lihim na hindi namin magawang pag-usapan. Isang lihim na nagbago sa takbo ng aming mga buhay. Habang patuloy kong binabalikan ang mga nakaraang sandali, naalala ko ang aming pangako sa isa't isa. Isang pangako na kahit anong mangyari, mananatili kami sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko napigilan ang mga pangyayari. Ang tadhana ay tila may ibang plano para sa amin. Sa huling bahagi ng mga liham, may isa akong natuklasan na niyayanig ang aking kalooban. Isang liham na hindi ko inaasahang mababasa. Isang liham na puno ng mga salitang hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Sa liham na iyon, sinabi niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa aming nakaraan. Mahal kong pangalan, kung binabasa mo ito, marahil ay natagpuan mo na ang lihim na matagal ko nang itinago. Alam kong ito'y magiging mahirap para sa iyo, ngunit nais kong malaman mo na ang lahat ng aking ginawa ay para sa ating kapakanan. Sa aking huling mga araw, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pagsasama, kundi pati na rin sa sakripisyo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Ang mga liham ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang mga nakatagong mensahe sa likod ng bawat salita ay tila nagbibigay ng bagong liwanag sa aming nakaraan. Habang isinasara ko ang baul, naramdaman ko ang bigat ng mga lihim na matagal ko nang tinakasan. Ang mga liham na iyon ay hindi lamang alaala ng aming pagmamahalan, kundi pati na rin ng mga pangarap na hindi na matutupad. Sa likod ng bawat liham ay naroon ang pag-asang sana'y maibalik ang panahon at muling maranasan ang mga sandaling puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano nga ba ang tinutukoy niyang lihim na itinago niya sa akin? At bakit parang may bahagi ng kanyang kwento na hindi ko pa rin lubusang nauunawaan? Sa pagbabalik ko sa kasalukuyan, dala ko ang pag-asang balang araw ay matutuklasan ko rin ang buong kwento sa likod ng mga liham na iyon. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay ang maghintay at manalig na sa tamang panahon. Ang lahat ng mga tanong ay magkakaroon ng kasagutan. Sa paglipas ng mga taon, ang baul sa sulok ng aming lumang bahay ay tila naging bahagi na lamang ng mga anino.
Sa kabila ng kanyang kalumaan, hindi ko na ito pinansin. Marahil dahil sa dami ng alaala na ayaw ko nang muling balikan. Ako si Miguel, isang simpleng lalaki na nagmahal at nasaktan. Ngunit sa kabila ng lahat ay umaasa pa rin sa pag-ibig. Isang araw, habang inaayos ko ang mga lumang gamit sa aming tahanan, natukso akong buksan ng baul. Sa aking pagkagulat, natagpuan ko ang isang bungkos ng mga liham na hindi ko na maalala kung kailan ko huling nakita. Ang mga ito ay nakatali sa isang pulang laso na tila nagkikislapan sa ilalim ng sikat ng araw na tumatagos mula sa bintana. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang sinasaksihan ang isang bagay na mahirap paniwalaan. Ang mga liham na ito ay mula kay Clara, ang babaeng minsang naging sentro ng aking mundo. Siya ang taong minahal ko ng lubos, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, kami ay nagkahiwalay. Kinuha ko ang unang liham at marahan itong binuksan. Sa mga pahina ay naroon ang mga salitang puno ng pag-asa at pagmamahal. Miguel, mahal kita higit pa sa buhay ko. Alam kong darating ang araw na tayo'y magkikita muli sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Ang mga salitang nagbigay ng init at luha sa aking mga mata. Bawat liham ay parang paglalakbay sa nakaraan, sa mga araw na puno ng tawanan, ng mga pangakong hindi natupad at ng mga pangarap na hindi naabot. Sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-asang hindi naglaho kahit kami matagal nang hindi nagkikita. Habang binabasa ko ang bawat isa, napansin kong may liham na hindi pa bukas. Ito ay nasa ilalim ng lahat, tila itinago ng panahon at ng mga alaala. Sa aking pag-aalinlangan, binuksan ko ito at naroon ang mga salitang nagbigay ng bagong liwanag sa akin. Miguel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natagpuan mo na ang lihim na itinago ko sa loob ng baul. Nais kong malaman mo na ang ating pagmamahalan ay hindi isang pagkakamali. Sa likod ng baul, may isang kahon na naglalaman ng susi sa ating nakaraan. Ang aking puso ay tila lumundag sa kaba at pananabik. Ano ang ibig sabihin ni Clara? Ano ang nasa likod ng baul? Mabilis kong nilinisan ang paligid ng baul at doon ko natuklasan na may maliit na kahon nga na tila matagal nang nakatago. Binuksan ko ang kahon at sa loob nito ay naroon ang isang maliit na susi. Ang susi na ito ay tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ito nagmumula. Sa likod ng kahon ay may isa pang liham at sa loob nito naroon ang mga salitang, Miguel, ang susi ay para sa pintuan ng ating nakaraan. Alam kong mahirap intindihin, ngunit narito ang pagkakataon upang malaman mo ang tunay na dahilan ng ating pagkakalayo. Sa sandaling iyon, naalala ko ang lumang bahay ni Clara, ang bahay na minsang naging tagpuan ng aming mga pangarap. Mabilis kong pinasya na pumunta roon, umaasa na ito ang pintuan na tinutukoy niya. Habang naglalakbay patungo sa bahay ni Clara, ang aking isip ay puno ng mga tanong. Ano ang tunay na lihim na itinago niya? Bakit ngayon ko lang ito natuklasan? Sa kabila ng lahat, ang aking puso ay puno ng pag-asa na sa wakas ay matutuklasan ko na ang dahilan ng aming pagkakalayo. Sa pagdating ko sa lumang bahay, ang paligid ay tahimik, tila walang sino mang nakatira. Ang pintuan ay naroon, tila naghihintay sa akin. Kinuha ko ang susi at marahan, itong ipinasok sa seradura. Sa bawat pag-ikot ng susi, ang aking puso ay tila tumitibok ng mas mabilis. At sa pagbukas ng pintuan, ang aking mga mata ay tumambad sa isang silid na puno ng mga alaala. Mga larawan namin ni Clara, mga bagay na minsang naging bahagi ng aming buhay. Ngunit sa gitna ng silid ay naroon ang isang sulok na tila puno ng lihim. Sa sulok na iyon, natagpuan ko ang isang lumang tape recorder. Sa tabi nito ay may isang cassette tape na may nakasulat na, Pakinggan mo, Miguel. Sa aking pag-aalinlangan,
Sinimulan ko ang tape at narinig ko ang boses ni Clara, puno ng damdamin at luha. Miguel, alam kong ito ang huling pagkakataon upang marinig mo ang tunay kong nararamdaman. Ang dahilan ng ating pagkakalayo ay hindi dahil sa hindi kita mahal, ngunit dahil sa isang lihim na hindi ko kayang itago. Habang patuloy na tumutugtog ang tape, ang aking puso ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ano ang lihim ni Clara? Ano ang tunay na dahilan ng aming pagkakalayo? Sa wakas, ang mga sagot ay narito na, ngunit ang tanong ay, handa na ba akong malaman ang lahat? Sa dulo ng tape, narinig ko ang mga salitang nag-iwan sa akin ng matinding pag-iisip. Miguel, sa likod ng lahat ng ito, may isang tao na dapat mong makilala. Nang buksan ko ang baul, muling bumalik sa akin ang alingawngaw ng nakaraan. Ang mga liham na isinulat ko para kay Elisa ay tila mga bulong ng pag-ibig na hindi inabot ng hangin. Sa bawat letra, naroon ang mga damdaming sinubukan kong itago, ngunit hindi kayang patayin. Ang baul na ito ang aking naging taguan, ang aking lihim na kanlungan sa mga panahong hindi ko pa kayang iparating sa kanya ang lahat ng aking nararamdaman. Ang unang liham na nahawakan ko ay mula pa noong unang beses kong nakita si Elisa sa hardin ng kanyang lola. Sa ilalim ng mga puno ng mangga, kung saan ang hangin ay tila pumapailan lang sa kanyang ngiti. Ang mga mata niya ay tila nagsasabing, halika, lumapit ka. Ngunit sa halip na lumapit, ako'y nanatiling nakatunghay lamang, nagmamasid sa kanyang kagandahan. Hindi ko alam kung paano ko siya sasalubungin, kaya ang mga salita ay isinulat ko sa papel at itinago sa loob ng baul na ito. Sa tuwing binabalikan ko ang sandaling iyon, may bahagi sa akin na naguguluhan. Bakit hindi ko siya nilapitan? Bakit hindi ko pinakinggan ang tibok ng aking puso? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa akin, ngunit tila wala akong kasagutan. At sa bawat liham na aking binabasa, naroon ang pangungulila sa isang pag-ibig na hindi ko pa kayang ipahayag. Habang binubuklat ko ang mga pahina, natuklasan ko ang liham kung saan isinulat ko ang aking damdamin noong siya'y lumisan papunta sa ibang bansa. Dito ko naramdaman ang tunay na sakit ng pamamaalam. Sa bawat salitang isinulat ko, naroon ang pag-asa na balang araw ay muli kaming magkikita. Ngunit sa kabila ng pag-asang iyon, naroon din ang takot na baka hindi na siya bumalik. Ito ang aking naging sandata, ang aking paraan para manatiling konektado sa kanya kahit na magkalayo kami. Ngunit sa isang liham, may natagpuan akong kakaiba. Isang sulat na hindi ko matandaan kung kailan ko isinulat. Sa likod ng papel na may mga luhang tumulo, may mga salitang tila bumubulong ng katotohanan na hindi ko pa natutuklasan. Mahal kita, Elisa, ngunit alam kong may lihim ka rin na hindi mo pa sinasabi. Hanggang kailan tayo magtatago sa likod ng mga liham na ito? Ang mga salitang iyon ay tila isang hamon, isang paghamon sa akin na tuklasin ang katotohanan. Muli kong binalikan ang mga alaala ng aming pagkikita, ng mga ngiti at tawa na aming pinagsaluhan. At sa likod ng mga ngiting iyon, may nararamdaman akong kakaiba, isang pag-aalinlangan na hindi ko pa maipaliwanag. Habang nag-iisip, bigla kong narinig ang tunog ng kanyang boses. Nandito ka pala, sabi ng isang pamilyar na tinig. Si Elisa nakatayo sa may pintuan, nakangiti. Ang kanyang presensya ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Ano ang ginagawa mo diyan? Tanong niya habang nakatingin sa mga liham na nakakalat sa sahig. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Sa loob ng aking isipan, nagsimula akong magtanong. Bakit siya nandito? Alam ba niya ang tungkol sa mga liham na ito? At sa likod ng mga tanong na iyon, naroon ang pag-asang baka siya na ang magiging kasagutan sa aking mga lihim. Sabay kaming naupo sa sahig habang hawak niya ang isa sa mga liham. Binasa niya ito ng may nangiti, ngunit sa kanyang mga mata,
may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may lihim ka, sabi niya, ngunit may lihim din ako. Ang mga salitang iyon ay tila mga bomba na sumabog sa aking isipan. May lihim siya? Ano kaya ang kanyang itinatago? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng isang puwang sa aking dibdib, isang puwang na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Habang nakatingin sa kanya, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na tila umaawit ng pag-ibig. Ngunit sa likod ng tibok na iyon, naroon ang kaba sa kung ano ang kanyang sasabihin. Kailangan mong malaman ang isang bagay, sabi ni Elisa habang inaabot ang kanyang kamay sa akin. Ang lihim ko ay... At sa sandaling iyon, bigla kong narinig ang tunog ng telepono. Isang tawag, isang kaguluhan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tawag na iyon ay tila isang hadlang sa aming usapan. Sa likod ng telepono, may boses na nagsasabing may kailangan akong malaman. Isang balita, isang katotohanan na magbabago sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa likod ng mga liham na ito, naroon ang pag-asang balang araw ay malalaman ko rin ang kanyang lihim, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katotohanan. Ngunit ang tanong, handa na ba akong malaman ang lahat? Sa aking pagmulat ng mga mata sa umaga, dama ko ang malamig na hangin na bumabalot sa aking katawan. Ang mga alingawngaw ng mga ibon sa labas ng bintana ay nagbibigay ng kakaibang aliw sa aking pandinig. Subalit kahit pagaano kaganda ang tanawin sa labas, hindi ko maiwasang bumalik sa mga alaala ng nakaraan. Ang baul na nasa sulok ng silid ay tila isang tahimik na tanod ng mga lihim na matagal ko nang itinatago. Sa loob nito, nakasilid ang mga liham ng pagmamahalan na naging saksi sa aming kwento. Kwento ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi nabigyan ng pagkakataong mamukadkad. Ang mga liham na ito ay patunay ng mga sandaling puno ng ligaya at lungkot, mga pangarap na binuo namin ng aking minamahal na si Elena. Siya ang babaeng nagbigay kulay sa bawat araw ko. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nagliliwanag sa karimlan. Subalit ang aming pagmamahalan ay sinubok ng pagkakataon. Tila isinumpa ng tadhana na hindi kami pwedeng maging magkasama. Sa bawat paglipas ng araw, nadarama ko ang bigat ng mga liham na nasa baul. Bawat isa ay may kwento. Mga sandaling kami ay nagkasama, mga pangako na binuo namin, mga pangarap na hanggang sa ngayon ay nananatiling alaala na lamang. Sa bawat pagbasa ko ng mga ito, tila muling bumabalik sa aking isipan ang mga sandali kung saan kami ay naglalakad sa ilalim ng mga puno, nagtatawanan at nag-uusap ng walang humpay. Ang kanyang halakhak ay musika sa aking pandinig at ang kanyang presensya ay tila kapayapaan sa aking magulong mundo. Subalit hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili. Bakit itinadhana ang ganitong sitwasyon para sa amin? Ano ang ginawa namin upang hindi kami magkasama? Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili akong umaasa at nananalig na balang araw ay magkakaroon ng liwanag sa aming kwento. Isang araw, habang ako ay naglalakad sa tabing dagat, natanggap ko ang isang liham mula kay Elena. Nakasaad dito ang kanyang pagnanais na makipagkita sa akin sa lugar kung saan kami unang nagkita, sa ilalim ng malaking puno sa parke. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at pananabik na para bang ang aming mga pangarap ay muling magkakaroon ng pagkakataong mabuo. Sa kabila ng saya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa aking puso. Ano nga ba ang nais iparating ni Elena? Ano ang kahulugan ng kanyang liham? Sa araw ng aming pagkikita, ang hangin ay puno ng pag-asa. Ang parke ay tila buhay na buhay, ang mga dahon ng puno ay nagsasayawan sa hangin, at ang mga bata ay naglalaro sa paligid. Sa ilalim ng malaking puno, nakita ko si Elena na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa saya. Ang kanyang ngiti ay tila araw na nagbibigay liwanag sa paligid. Matagal na kitang hinihintay, sabi niya,
Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at kagalakan. Sa kanyang mga mata ay nakita ko ang mga damdaming matagal ko nang inaasam, ang pag-asa, ang pagmamahal, at ang pangarap na muling mabuo. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang bagay ang tila nagbago sa kanyang mga mata. May kailangan na akong sabihin sa'yo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay biglang nagkaroon ng seryosong tono. Biglang bumalik sa akin ang kaba. Ano nga ba ang nais sabihin ni Elena? Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pagbagal ng oras, ang bawat tibok ng puso ko ay tila bumibilis. Ang mga liham na nasa baul. Hindi lamang ikaw ang nagmamay-ari ng mga iyon, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi ko mawari. Naguluhan ako sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Sino pa ang nagmamay-ari ng mga liham na iyon? Sa mga sandaling iyon, alam kong may malalim na lihim na kailangan kong tuklasin. Ang aming kwento ay tila isang palaisipan na kailangan kong lutasin. Isang pag-ibig na kailangang mahanap ang tunay na daan. Habang ako ay nakatayo sa ilalim ng puno, dama ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin at ang mga lihim na tilas bumabalot sa aming pagmamahalan. Sa kabila ng lahat, nanatili akong umaasa at nananalig na ang aming kwento ay magkakaroon ng liwanag, na ang aming pagmamahalan ay makakahanap ng daan sa gitna ng mga lihim na bumabalot dito. Ngunit sa ngayon, ang aming kwento ay nananatiling nakabitin sa hangin, puno ng mga katanungan na kailangang masagot.